Si ate, matagal ko na nakikita sa... Oh, wait lang ha, ang gulo nitong nasa GC, papangit na mga sinesindi. Oh. Matagal ko nakikita ang post na to ha. Dito muna tayo, mamaya na yung main topic natin kay Sarah sa 18 kay Tony Claire. Mamaya ng konti yan, dito muna. Gusto ko lang itong bigyan ng pansin eh. So matagal na kumakalat sa social media to. Ngayon, ito ang problema nito, ito ang issue dito sa post na to. Sabi niya dito, I'm hoping na maging maayos ang service nila at try to accommodate OFW na galing sa ibang bansa at mahaba ang flight bago makarating sa Pinas. Hindi lahat ng OFW ay paalis ng bansa. Yung iba ay pauwi din galing malayong lugar para makasama ang mahal nila sa buhay. Okay naman, di ba? Sige, walang problema tayo dyan. Kaso, dito na tayo may problema. Saan, Direk? Saan? Wait lang. Yan. Ito So, hindi ko na tinanggal yung pangalan niya. Siya yan mismo. OFW launch in Terminal 3 experience was horrible. Wow, horrible. Wala bang hugay dyan? Wala. I arrived in Manila August 5. Ano bang konteksto? Direct. Ang konteksto nito mga kaiksena, masyadong pa-VIP itong punyetang babaeng ito. Masyadong akala niya siya lang ang may karapatan, siya lang ang OFW at kailangan parang i-prioritize pa ang hindot na to. Pabasahin natin I arrived in Manila August 5. At 5:30 p.m. I was so happy and excited na pumunta sa OFW lounge to have some rest after a long flight from Miami to Qatar and lay over for 8 hours in Qatar. I was so happy pushing my luggage cart, going to the door, yet the lady stopped me and asked me, when and what time is your flight? I said, 4 a.m. po. At ang sabi niya, hindi ka pa pwede pumasok kasi malayo pa ang flight mo. Naintindihan? Maliwanag naman po yung sinabi ng babae o nung guard o nung lady o kung sino man po yung nakabantay sa gate o sa entrance ng OFW lounge, okay? Na malayo pa yung kanyang flight. Gets? Okay? Boom! So dito wait lang, tuloy natin. Nasaan na ba ako? I said 4 a.m. po at sinabi niya hindi ka pa pwede pumasok kasi malayo pa yung flight mo. Pwede ka makapasok dito sa lounge ay yung 6 hours before the flight. So, nagulat daw si ate. Nagulat daw si ate. At nagtanong ako, bakit po ate hindi ako pwede pumasok sa lounge? Galing ako sa mahabang biyahe, pagod at inaantok ako. Sagot niya lang ay yun ang bagong rules namin. So tumabi ako at nag-isip at na-disappoint. Hindi mo ba nabasa? Ay, hindi mo ba naintindihan ate? Yung iyong biyahe, yung flight mo, ay tawag dito 4 a.m. po. 'Di ba? So hindi pa siya pasok doon sa mga pinapayagang pumasok makagamit nun. Ang mga kagamit lang ay yung mga 6 hours before flight. Ang haba pa ng biyahe mo, te. Matagal pa yung sayo. 'Di ba? Di sana kung gusto mo nag-hotel ka na lang. 'Di ba? Parang ang dating kasi gusto niyang gawing hotel yung OFW lounge. Hindi lounge yan, hindi yan hotel. Di ba? Ito kasi nakakabwisit sa iba nating mga kababayan masyadong pa-special, pa-victim, masyadong akala mo entitled Di ba? Tuloy muna natin. So, na-disappoint daw si ate. Sabi niya,
Pumunta ako sa main entrance at kinausap ko ang lalaki sa may pinto. So, hindi niya matanggap, mga kaiksena, na may rules. 'Di ba? Rules. Para saan pa yung rules kung lalabagin mo din? Para saan pa yung rules kung hindi rin susundin? Di wag na tayo mag-rules. 'Di ba? Oh. So, pinuntahan niya yung lalaki daw sa pinto. At yun din ang sabi niya sa akin, makulit ka, di ba ate? Sinabi na nga sa'yo, pumunta ka pa doon, tas nagpiling-piling ka pa rin doon, yun nga yung rules eh. Okay, tuloy natin. 6 hours before the flight ang pwedeng gumamit ng lunch. Sabi ko, bakit? Bobo lang? Kasasabi lang sa'yo pangalawang beses na eh. Di ba? DDS nga ni. Di ba? Kasi daw, to avoid na maging crowded sa loob. So, ayun na ate. Pinaliwanag sa'yo. Eto, napaka-basic lang putangina mo. Kung lahat ng mga OFW, lahat ng mga gagamit ng OFW lunch, kagaya ng oras ng biyahe mo, papayagan nila. Plus yung mga 3 hours, 6 hours na OFW yung flight, pupunta rin doon. Sa tingin mo, magmukha kayong sardinas doon? Ayun na nga, di ba? Nanggaling na sa bunganga niya eh. Magiging crowded sa loob. Imbis na maging maganda ang ambience at syempre presko at hindi tignan, crowded. So dahil gusto mo na, dahil antok na antok ka, masusunod ka, gusto mo, babaliin mo yung rules. Di ba? Tuloy natin. To avoid na maging crowded sa loob, so I explain my side. Wow, ito na. Ito na yung pa-victim moment. So I explain my side that I was from a long flight. Wow. Ina mo ate, anong ginawa mo sa mahabang biyahe mo? Nag-cellphone? Anong ginawa mo sa mahabang biyahe mo? Nanonood ka ng movie? Ako mga ka-eksena ha, kahit ang biyahe ng flight ko, pag ako umuuwi, umaalis, bumabalik ng Korea o ng Taiwan, bakasyon, ganyan, o kahit saan pag abroad, no? Kung kaya kong matulog, itinutulog ko talaga. Kasi para makapag-energize ka ng sarili mo, makapag-relax ka. May mga pasaherong hindi tulugin, mga ayaw matulog, kasalanan nyo yan. 'Di ba? So kung mahaba ang biyahe mo, ate, no? Doon sa mahabang flight na meron kang nauna, doon pa lang sana ginagamit mo na 'yun para makapag-relax ka, para makatulog ka. Baka mamaya dutut ka ng dutut sa cellphone mo eh. Gamitin natin ang utak ha. Huwag puro katangahan. So sabi niya dito ha, I was from a long flight at need ko lang naman at least 2 hours para magpahinga. Wow talaga naman. Bago pumunta sa kabilang terminal na nasa terminal 2 kasi yung domestic flight ko at medyo nainis na ako at tumaas na ang boses ko. Wow, bossy pa si ate ha. So halimbawa, pinagbigyan ka na nga, kunyari pinagbigyan ka na nga, tapos nagkataon na naging crowded at talagang 'di ba? Talagang naging crowded, kunyari. Ngayon, nakita ng supervisor ni ate o ni kuya, bakit crowded? Ba't dumami ng ganyan? Di ba may rules tayo? Kung halimbawa, nasisante sa trabaho, yung nagpapayag sa'yo, dahil sa kaartihan mo putang ina ka, hindi ka marunong sumunod sa rules, mabibigay mo ba ng trabaho yung halimbawa lang po, di ko sinasabi. Di ba? Natanggal. Halimbawa, nasuspinde. Kasi nga, dahil sa mapilit na si ate. Sasagutin mo ba? Di ba hindi? Kasi pag tao sa aalis ka na. Anong pakialam mo dun sa na lumabag sa rules para lang sa'yo? Inan talaga. Kaya yan ang mahirap sa mga kababayan natin eh. Lalo na pagdating sa trapiko eh. Sa kalsada eh. Simpleng rules lang hindi sinusunod eh. Diba? Kaya ano ending? Traffic, aksidente. Dito napakasimple lang. Sundin mo. Magagamit mo yung lounge na yan nang kahit anong gawin mo dyan, magtatumbling ka pa dyan,
Basta pasok dun sa oras at sa rules na dapat sundin. Basic na basic, paawa pa. Naku, sabunutan kita eh. So, tumaas pa yung boses niya. Yung lalaki pumasok sa loob at kinausap yung babae doon sa table na nakaupo at nakaharap sa laptop niya. Lumabas yung babae at kinausap ako. Sabi niya, ma'am, nagagalit ka daw eh at sumisigaw. Sagot ko, I'm about to. Wow! Nasaan ba yung tubo? Diba? Oh. Sino dito yung mga ayan, kagaya nito, sabi ni Joanne, totoo yan, Direk Freddy. Kahit sa business class ng Emirates, merong specific time para sa pagpasok sa lounge, paid yun. Hindi dahil business class na ticket. Arte mo, dapat nagsa first class ka. Yan lesson sa mga katulad mong OFW na kulang at kulang ang pagserbisyo sa inyo. Oh, tuloy tayo. So, sabi niya, I'm about to. So, magagalit na talaga. Hindi pa ba nagalit yun? Sumigaw ka na nga. Pero hindi ako sumisigaw. Tumaas lang ang boses ko. Ha? Paano yun? At sabi ng babae sa akin, huwag ka na magalit or sumigaw. Dapat makiusap ka ng maayos. Hello, I was asking nicely to the person by the door and they just told me what I can use the land since my flight was still long way to go. Kita mo na? Kasi yan ang problema. Sisisihin mo pa yung nandun sa nagbabantay sa pinto o sa gate dahil sa eksena mong ganyan. Sinabi naman sa iyo ma'am, hindi pa po kayo pwede. Yung mga 6 hours pa lang, ilang po yung pinapayagan na pumasok dito. Yung sa inyo malayo pa po. Di ba dapat, ang pinuntahan niya, kumuha na muna siya ng hotel o motel. Ko naman, kalechihan mo rin eh. Ano pa sabi, Direk? So again, I explained myself to the lady that I was from a long flight. Inulit pa talaga, oh. Long flight and I just want to take a rest for a little bit bago pumunta sa kabilang terminal para sa domestic flight ko. Gusto ko lang magpahinga saglit or mag-freshen up. Sagot ng babae, sige ma'am, papayagan ka namin na gumamit ng lounge for 6 hours kahit na hindi pa sana ikaw pwede gumamit kasi malayo pa ang flight mo. Sabi ni ate, wow, okay, thanks for that. Pero in that moment, emotional damage na ako. Ano? Emotional damage ka, ina mo, hindi ka marunong mintindi, hindi ka marunong sumunod sa batas, emotional damage ka pa? Masyado ka namang dito. Hindi mo iniisip yung ibang kababayan natin. 'Di ba? Halimbawa, example, dahil pinayagan ka, pinayagan siya, masok. Siya na yung pang last na pinayagan at puno na, hindi na pwedeng magpapasok. Pero hindi pa siya dapat pwedeng pumasok, ha? Dahil sa mapilit siya, entitled yung putanginan to. Tapos may dumating OFW na sabihin nating injury galing sa ibang bansa. So, ang gagawin natin, dahil sa ginawa mo, hindi mo na siya pwede makapasok. Crowded eh. Inuna kang hindot ka eh. Diba? Emotional damage. Alam mo yung mga bagay na simple lang intindihin, yan ang problema talaga eh. Oo. Emotional damage na ako at sinabayan pa ng pagod at sobrang antok. Di totoo lang, natatawa ka talaga ako eh. Sa haba ng binahe niya, napagod daw siya at antok na antok. Yun ang hindi ko maisip. Ano ang pinagagawa niya sa mahabang biyahe niya at hindi man lang siya nakatulog? Hindi ho ba? Sino dito yung mga natin? Mga sumasakay ng aeroplane. Kayo ba? Pag nasa biyahe kayo, papuntang ibang bansa, pauwi ng Pinas, natutulog ba kayo? O pinipilit nyo kahit paano nakapikit yung mata, nagre-relax kayo? Di ba? Yun ang usually dapat mong gawin. O nakikinig ka ng music habang nakaupo ka lang, di ba? Shoutout kay DJ Byron, magandang morning. At syempre, huwag kalimutan subscribe ha. Huwag niyo kalimutan subscribe. Subscribe, support DJ Byron, pati yung Facebook page niya. Okay?
Yan, si Miski, tulog ako buong biyahe. Di, ano gagawin mo? Ang haba ng biyahe mo. Hindi ka matutulog. Tapos pagdating mo sa Pilipinas, magreklamo ka, napuyat ka. Ang ina mo, sampalin pa kita kaliwat kanan eh. Kung mga yung pagkapagod at pagkapuyat mo, sisisi mo. Di ba? O, ako 16 hours tulog. Sulit ang tulog nyo. Tuloy natin. Gusto ko, saan na ba ako? Dito. Ito. Sinabayan pa ng pagod at sobrang antok ko na. After that, pumasok ang babae at umalis ako. Nag-isip at nasaktan, parang ayaw ko nang pumasok. Sana hindi ka na nga pumasok. Papampam ka rin eh. But then, I said to myself, that lunch is for us sa mga OFW. So I decided to go back. Uta mo? Maarte ka rin eh. Pa-baby ka eh. May pag-ganong-ganong ka pang emotional damage, ayaw ko na sana, tapos in papasok ka din pala. Wala ka pala eh. No? Ano pa? Saan ako? Nung nasa loob na ako, hindi ko mapigilang umiyak kasi bakit kailangan ko pa na mapagdaanan? Wow! Wow! Bakit kailangan mo pa mapagdaanan yan? Bakit? Ako sasagot. Kaya kailangan mong pagdaanan yan, ganun ka kasi katanga, ganun ka kabobo. Hindi mo maintindihan yung simpleng batas o rules. Di ba sabi nga ni Kim Chiu, sa loob may batas, sa loob ng classroom, bawal lumabas, bawal lumabas. Di ba? Di ba yan? Kakaloka. Dahil pang, nako, visit. Sana ba to? Kailangan ko pa mapagdaanan ng hirap bago makapasok sa lounge na yon. I was really sad. My whole flight from Miami to Qatar, then Qatar to the Philippines, was really okay and I'm so excited na umuwi sa Pinas at yun ang salubong sa... Sinisi pa, putang ina. Sinisi pa dahil doon. Ayan o. I'm so excited na umuwi sa Pinas at yun ang sasalubong sa akin sa OFW lounge na yun. Disappointment at sama ng loob. Disappointment at sama ng loob? Te? Wait lang may pasyopaw ka pa, may pansit at may kape ka pa at meron ka pang mamon. Ito literal mga kaiksena. May problema to sa sarili niya. Kulang sa pansin to kay SP. Ano to? Attention seeker tong king inan to. 'Di ba? Pupost ka pa na umiiyak ka? Uy, ganun. 'Di ba? DDS na DDS ang galawan. Hindi ba mga kaiksena? May pag umiiyak dahil umiiyak daw siya. Wow. Talaga para mapakita ko umiiyak? Tapos meron ka pa... Ano gusto mo ipakita dyan sa pinakita mong pagkain? Hindi masarap? Ganyan lang ang pagkain? Sa panahon ng putang ina si Duterte, may ganyan tayo? Wala, di ba? Maraming Pilipino, OFW, nagpapasalamat dahil dyan. Pero ikaw, sobrang entitled ka putang ina mo at piling kang main character, hindot ka. Ganyan pang kokomento mo? Kung sumunod ka ng maayos at nasa tamang oras ang pagpunta mo, at pagpasok mo dyan, hindi ka masabihin na, ma'am, hindi nyo pa po time. Hindi pa po kayo pwedeng pumasok. Di ba? Kakabubuhan. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging... Gusto nyo ba i-stock ko? I-stock natin Gigigil kasi ako dito sa Impacta na to sa totoo lang. Wait lang I-stock natin kung sino tong babaitang to. I-share ko sa inyo. Wait lang alisin ko lang. Alisin ko lang yung mga nakahambalang. Puntahan natin. Yan. Ito na yun. Wait lang Pupuntahan natin yan. Pupuntahan natin. Di ako papayag. Ano na yun? Link. Ano yung link niya? Yan. So, eto siya mga kaiksena.
Kaya pala. Yan o. Kaya pala. Kaya pala ganun ang galawan niya. Oh. Yan. Yan siya mga dudong, mga ate. Talagang proud siya. Kasi kung ako yan, nag-trending ako, napag-uusapan ako dyan sa ganyang klaseng issue, 'di ba? Hindi ko na ano pa 'yon. Ito mo, ayan siya oh. Oh, yan yung post niya oh. Oh. Wow. Yan. O sino mga taga Qatar? Mga taga Doha. Yan. Oh. Yan. Wow. So ito 'yon. Wow. Yung ibang tao paasa lang pala. Wawa ka naman, wala kang jowa. Oh, ayan, yan siya oh. 'Di ba? Papansin lang. Sino mga taga Qatar? Ano ba to? Bear ba talaga to o rabbit? O daga? Yan. Ano ba yan? Dilaw na yan. Bear ba yan o rabbit? Ba't parang ano? Oh. Tignan natin. Ayan oh. Wow! Kaya naman pala eh. Subscribe na agad sa channel na laging may... Kaya naman pala eh, oh. Yun, posing sa Louis Vuitton. Oh. Wow, pasosyal nga. Ikaw naman, Derek, wag mong inaano si ate. Oh. Oh, yan pa, oh. Oh. So, ito yung, yan na, yung long journey niya. Ito yung long journey mo, te. Talaga? Alam nyo, mga kaiksena, pati yung ano to, pati yung towel, talagang pinipicturean niya pa. Wow, first time mo, te. Oh my God. Ito, pati itong ano ba yon? Refreshing towel. Oh my God. Diyos ko, ano ba yan, te? Oh. Oh, wow. Ano ba? Tingnan natin. Oh, in-stock mo na direct ah. Oh. Sosyalera pala ang animal. Oh, kaya pala masyadong feeling, 'di ba? Oh, tingnan pa ba meron pa tayong makitang kababalagan dito. Ba yan, ang drama naman ito sa buhay. Sa cruise ship siya nagtatrabaho oh. Sa cruise ship. So, maganda sahod. Ate, mo hindi ka man lang makakuha ng hotel o kahit man lang motel, 'di ba? Oh. 'Di ba? Tapos reklamo ka doon sa OFW lounge na 'yon. Grabe ka naman, te. Kayaya ka naman. Ewan ko sa iyo, buwisit na 'yan. Sa totoo lang, no. Okay. So, 'yon mga kababayan ko, bago natin tapusin na nga 'yan. Gusto ko lang sabihin po, ang pinaka-aral talaga diyan, mga kababayan ko, rules. Sumunod tayo sa rules. Sumunod tayo sa kahit anumang regulasyon. Kahit sabihin nyo, ito man ay sa lugar ninyo, ito man ay sa syudad ninyo, sa lahat. Sa restaurant, meron yan. Sa malls, meron yan. Sa ospital, meron yan. Sumunod tayo. Hindi pwedeng ikaw yung magiging magiging bida-bida, ikaw ang piling anak ng may-ari, tagapagmana ni Lucio Tan. Hindi ganon. Kaya nagkakaproblema tayo sa mga ganyan Tapos, ang gagawin pa nila, magpapatrending, magpapaawa. Tapos, kapag ka nabash na, sila pa yung magmumukhang ewan, di ba? Oh. DBS yan direct. Ay, kaya. Hi, Vincent Leon Noel Diaz. So, halika na. Puntahan na natin yung mga pambanat natin na bad trip lang kasi ako dito sa babaeng to. Dahil ako, OFW hindi ko man naranasan yung magkaroon o maabutan ng OFW lunch na yan. Kung naabutan ko man yan, ipapaubaya ko yan sa iba. Kumbaga, di ba?
may mga kababayan tayo mas need nila na makapagpahinga, mas need nila ng ano, hindi na para, 'di ba? Ibigay mo na sa iba 'yan. Oo. Daming pwede mag-check-in kung gusto niyang matulog at maligo, 'di ba? Correct. Kaya nga maraming galit sa comment section sa kanya. Masyadong entitled, masyadong pabida, masyadong pa-main character, lahat marami. Huli ka na, type action na. Banat na tayo, game.